Yo, what's up guys mga Kamashpit? Kamusta kayo lahat? Ako nga pala si Miko Mosh. Maraming thank you sa pag-click at panonood ng review reaction video ko na to. At ngayong gabi ay andito na tayo sa part 2 ng Pag-ibig ay Kanibalismo Part 2 no, by Peter Karma. Yung part 1 ng kanta ay na-mention ko doon na hindi ko kilala yung Peter Karma. I have no idea 100% tungkol sa banda, tungkol sa kanta, saan sila galing. Pero nag-research ako syempre. And uulitin ko na yung banda pala, parang soloist lang ata siya na galing Lasal. Tapos dumami or siguro naging banda eventually. Sumikat, no? Congrats sa Peter Karma agad. Ayun, marami nag-enjoy, marami nakinig. Hanggang sa yun na reach niya yung kagaya ko na listener ng heavy metal rock, no? Kaya na-caught nila yung attention ko. Ulitin ko ulit guys. Nasabi ko na to sa previous video, pero ulitin ko. Na-caught nila yung attention ko dahil sa very artistic way of songwriting nila. Yun nga, na-mention ko na merong art sa gitna ng chaos, no? And feeling ko yun yung something special sa kanila talaga eh. Tapos yun, nagustuhan ko yung first song, no? Na nireview ko, yung part 1 ng Ang Pag-ibig ay Kanibalismo. Tapos nag-expect ako ng somehow related yung or sequel ng part 1 yung part 2. Pero yun nga, so yun tungkol sa kantang part 1, ano siya, binasa ko yung lyrics sa online kasi hindi ko masyado naiintindihan dun sa part 1 kasi walang lyrics dun sa music video or sa official audio, pero hoping itong part 2 meron na. Pero anyway, so yun nga, pagkakaintindi ko dun sa part 1, meron siyang ina-idolize or meron siyang nakita or meron siyang crush na nagustuhan niya, nagandahan siya, and then tinitignan siya, tas parang na-starstruck siya, wala siya magawa. Tapos parang it felt like ina-absorb siya nung tingin nung taong ina-adore niya. Parang yun lang, hindi naman sa lang, straightforward, no? Oversimplified explanation ng lyrics. Basta sa pagkakaintindi ko, I don't know kung meron pa siyang ibang interpretation dun sa mga artist and sa mga ibang listeners na kagaya ko din. Tapos, sobrang nagustuhan ko yung pag-portray nila sa part 1. Kasi ang dark nung vibe, tapos very unorthodox. Tapos medyo nagulat pa ako doon kasi nga akala ko may pattern, akala ko predictable yung kanta, pero turns out unpredictable pala, which is very nice, no? Very creative way of expressing the music they want. And ngayon guys, hindi ko na masyado matatagalin, gagawa na natin ng review and reaction itong Pag-ibig ay Kanibalismo Part 2 ng Peter Karma, official music video. Official mukbang video. Okay, mukhang kakain siya dito. Baka kakain siya dito ng laman tao. Pero anyway, kasi cannibalism nga eh. Pero anyway guys, yun nga. Sige, play ko na. Ang konti ah. Year 199. Pag-ibig ay Kanibalismo. Wait lang, di ba yung singer dun sa part 1 lalaki? Parang dito babae naman. Marami ba silang singer guys? Or no? I don't know. Pwede nyo i-comment para ma-enlighten tayo. So yun, play ko na guys. Balik ko konti. At magsigawan tayo na parang nasa horror. Nice rhyming, motor, horror. Play ko na. Napaka-raw ng boses niya, no? Sobrang buo. Parang wala siyang autotune. Na-appreciate ko yun. Mahalata mo pag may autotune eh. Siguro meron din, pero I don't know. Maganda yung boses niya. Hindi siya masyadong flashy. Hindi siya yung tipong mataas na boses. Pero I think bagay yung boses niya dun sa kung paano nila gustong ikwento yung kanta or gusto nilang i-express yung kanta. Play ko na guys. Balik ka konti. Ibabalik kita ng buong buo
Ang taas ng ano, no? Ang taas ng imagery, taas ng metaphors ng lyrics ng kanta. Feeling ko, pinoportray nila, instead na explain nila na yung love is comfort zone, safe zone, pure, wholesome, instead na ganun nila i-explain, like most artists and most band usually do. Sa kanila, ina-explain nila na yung love is merong unhealthy acceptance, na kahit toxic, na kahit ang hirap na kahit hindi mo na kaya, pero itutuloy mo pa din, pero hindi mo kayang i-give up kasi masyado siyang masarap sa feeling, masyado siyang sweet, parang more like masochist siguro. Alam mo yun, martyr. Martyr sa pag-ibig, no? Feeling ko ganun nila tinatry i-explain, unorthodox way of explaining how you love someone. Tapos ang taas yung imagery nung song. Play ko na guys. Balik ka konti. Magduduga tayo, kimi lang mawayon. Di ako masamang tao, pumapatay lang ako ng kalungkutan ko. Taga-acid. Pati ng sa'yo, ibabalik kita ng buong buo. Pangako yun sa'yo, sa'yo lang ang puso ko. Kahit kainin mo Ano yung gulaman? at hahalik ka lang, may lipstick na dugo, sinabi kong punong-puno ng paras ako sa'yo. Nice. Kanibalismo, di ka matis. Kapag inalis mo, ika'y mamimiss. Di nagmamalinis, o ika'y mamimiss. Tapos na? Di ka matitiis. Tatlo na sais. Pag-ibig mong Di ka matiis. Tatlo na sa is. Ha? Wait lang. Medyo nahihirapan ako i-interpret yung lyrics nila. Pero, base sa pagkakaintindi ko, sabi niya ano yun, ikay mamimiss, di ka matiis, tatlo na sa is. Yung tatlo na sa is or 666 is a massive oxymoron ata or massive reference biblical symbol ng temptation, ng sin, ng demon ata sa pagkakaalam ko. Tapos okay, gets ko na. Parang yun nga sinasabi, nagbalik lang dun sa kanina, sinasabi niya na even though yung love toxic, merong uncomfortness, no? Merong bagay na mag-harm para sa kanya. Willing siyang i-take yung challenges na yun para sa ngalan ng pag-ibig. So far, yun yung pagkakaintindi ko sa kantong to. Medyo malalim siya para sa akin na feeling ko kailangan kong basahin yung mismong lyrics para mas maintindihan ko siya base sa mga references and base sa kung paano ina-arrange yung lyrics. Pero, nagugustuhan ko kung saan papunta yung song, no? Hindi ko masabi kung meron silang correlation ng part 1. Siguro meron. Baka, parang merong huge gap dun sa kwento Kasi di ba yung una, sinasabi niya lang na meron siyang nakitang tao na nagustuhan niya, tapos tinitignan siya, pero na-starstruck siya, tapos di siya makagalaw, tapos parang kino-consume siya ng tao na yun. Tapos, sa part 2, meron na siyang kasama na, yun nga, maglilibot sila sa Sikihor na nakamotor, parang horror, no, nakaraim pa. Tapos sinasabi niya na nakakain sila ng tao, papatay sila pero hindi tao ang papatay nila kundi kalungkutan nila. Tapos sinasabi niya na mamimiss niya siya, hindi niya siya matitiis. Tapos tatlong sa is. Alam mo yun, parang hindi ko siya masyadong makonect kung anong correlation niya. Pero gusto ko yung kung paano lumipat ng sequel
yung part 1 and part 2. So yun guys, di ko na masyadong patatagalin. Maraming salamat sa pag-click at panonood ng video. Muli ako nga pala si Miko Mosh. Guys, thank you, no? Sana na-appreciate nyo yung video natin and yung review natin. Follow nyo ako guys sa TikTok. Lalagay ko dyan sa link sa baba. Tapos, yan, may ganyan sa screen yung TikTok account ko. And guys, if na-enjoy nyo, if nagme-make sense ako para sa inyo, subscribe nyo guys. Thank you, bye-bye.